Hello, kumusta? Nagpunta ako sa inyo kanina. Nakausap ko si tatay. Yung matandang puti na ang buhok. Oo, nakasalubong ko siya sa may kanto niyo eh. Mukhang mayaman pero simple lang yung damit niya. Mayaman sa ngiti si tatay. Oo, may nasabi siya sa akin na ah, meron siyang, sabi niya, meron daw siyang 7 kayamanan. At yung 7 kayamanan na yun, pwede raw natin makuha. Kaya i-share ko sa inyo yung 7 kayamanan na yun. Unang kayamanan, sabi niya, kayamanang espiritual. Sabi ko, ano yun tay? Anong kayamanang espiritual? Sabi niya, ito ang relasyon mo sa Diyos. Yan ang pundasyon. Si tatay, malapit kay Lord. Alam mo ba, dahil sa kagustuhan niyang malapit kay Lord, maging malapit kay Lord, yung Bible niya, tinatago niya sa unan niya. Sabi ko, tay, ba't sa may unan mo tinatago? Kasi panlaban ko yan sa bad dreams. Sabi ni tatay. Pero alam mo, sabi niya, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Kapag si Lord ang inuuna, idinaragdag niya ang lahat. Matthew 6:33. Pangalawang kayamanan, kayamanang pangkalooban. Sabi ni tatay, ito ang tibay ng iyong kalooban. Ang payapa mong damdamin at ang iyong tamang pag-iisip. Sabi ni tatay, ang kayamanang pangkalooban, kahit may pagsubok, chill lang, nakasmile ka pa rin. Kahit sira ang internet, sira ang TV, kalmado ka pa rin. Kasi alam mo, si Lord ang may hawak ng mga bagay na yan. Sabi niya, binibigyan ni Lord ng kapayapaan ang may matatag na pag-iisip. Isaiah 26:3. Ikatlong kayamanan mo, kayamanang pisikal. Ito ang kalusugan at lakas. Malakas yung katawan ni tatay. Napansin ko na mabilis pa rin siyang kumilos. Wala siyang sakit. Panay nga ang ngiti habang nagkukwento eh. Natanong ko, tay, may maintenance ka na ba? Wala akong maintenance. Alam mo ang workout niya? Magwalis sa bakuran, taga-ayos ng sirang gamit, at higit sa lahat, mabilis daw siyang tumakbo. Lalo na daw kapag hinahabol siya ng misis niya. Alam mo, paalala ni tatay sa akin, tandaan mo anak, sabi niya, ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19. Ang katawan mo ay hindi warehouse ng kanin at hindi bodega ng alak. Ang katawan mo ay temple of the Holy Spirit. Pang-apat na kayamanan, panlipunang kayamanan. Ito yung relasyon mo sa iyong asawa, sa anak, sa pamilya, relasyon mo sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapatid. Ito ang yaman na hindi nabibili. Kailangan maging mayaman ka sa iyong panlipunang kayamanan. Kung ang iyong pagkakaibigan daw, ang iyong buhay may asawa ay hindi maayos, ikaw ay mahirap sa iyong panlipunang kayamanan. Kung ang iyong relasyon sa iyong mga magulang ay hindi maganda at merong pagkagalit-galit, pagkakampi-kampi, walang pagpapatawad, ikaw ay mahirap. Sabi ni tatay, love one another. Gaya ng love ni Lord sa atin. John chapter 13:34. Ang tunay na yaman ay relasyon na may pagmamahalan. Meron na tayong 4 na kayamanan na sinabi. Una, spiritual na kayamanan.
Pangalawa, yung kayamanang pangkalooban. Pangatlo, yung kayamanang pisikal. Pang-apat, yung panlipunang kayamanan. Panglima, kayamanang pang-impluensya. Ito ang impact mo sa ibang tao. Si tatay, hindi sikat sa lugar ninyo. Palagi nyo siya nakikita na umiikot, lumilibot, pero wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Pero kilala sa barangay bilang mabait, masibag. Yun nga lang, madaldal si tatay. Madaldal sa mga mabubuting bagay. Sabi ni tatay, kahit nasaan ka, magliwanag ka. Matthew 5:14. Kahit nasaan ka raw, pagliwanagin mo ang mga mabubuting bagay sa buhay. Huwag lang sa mukha, kasi oily ka. Sabi ni tatay, hindi ka man mayaman sa pera, mayaman ka naman sa impluensya. May sanggang dikit ka na doktor, may sanggang dikit ka na barangay kapitan, may sanggang dikit ka na sundalo, na pulis, may best friend ka sa may palengke ng Kiko na kapag bumili ka, bukod sa discount mo, may libreng isang bangus ka pa. Kailangan maging mayaman ka sa impluensya. Pang-anim na kayamanan. Kayamanang pangpamayanan. Ito yung ambag mo sa komunidad, sa simbahan, sa kapwa. Si tatay yung tinatawag sa lugar nyo kapag mayroong mga bubuhatin. Kasi hindi siya tumatanggi. May kailangan tulungan, pupunta siya roon at tutulong siya. Hindi kailangan maging politiko, sabi ni tatay, para makatulong. Sabi niya, gamitin niyo ang mga gifts na bigay ni Lord para sa ikabubuti ng kapwa. 1 Peter 4:10. Sabi nga niya sa kayamanang pangpamayanan, hindi ka nakikilala dahil sa iyong mga ipon. Ikaw ay nakikilala dahil sa iyong mga itinulong. Ikapitong kayamanan, ang pamuli, panghenerasyong kayamanan. Ito yung legacy mo sa anak mo. Hindi lang sa anak mo. Ito ay legacy hanggang sa iyong apo. Hindi mansyon ang gustong ipamana ni tatay sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Ipapamana niya ang disiplina, pananampalataya, kabutihan, at higit sa lahat, ang mabuting pangalan. Maraming mga politiko ngayon, sinira na yung mga pangalan nila. Hindi mo maipamana. Kaya baka magpalit na lang sila ng apelyido. Pero para kay tatay, ito ay isang huri ng henerasyong kayamanan. Mabuting pangalan na naipapamana hanggang apo. Sabi niya, turuan mo ang bata habang bata pa sa daang dapat niyang lakaran. Proverbs 22:6. Ang kayamanan mo ay hindi natatapos sa iyo. Na ipapasa mo ang kayamanan mo sa anak mo at hanggang sa mga apo. Values, faith, and integrity. Yan ang tunay na pamana ni tatay. Ang yaman ni tatay, hindi yung nasa wallet. Nasa puso ito at nasa gawa araw-araw. Minsan akala natin pera ang kayamanan. Pero gusto ni Lord maging mayaman ka sa 7 areas ng buhay mo. Yan ang mga kayamanan ni tatay. Sa next week, babalik tayo sa bahay ni tatay para kausapin ulit siya. Bukas pala Thursday, iniimbitahan namin kayo sa grupo ng mga tatay at tayo ay magpapalakasan doon sa may Regalado, sa may Dunkin Donuts, sa may Mindanao Avenue pala, sa pagitan ng Toyota at ng Jollibee.
See you. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. May meeting tayong mga tatay. Bye-bye.